Oh, yung mga nag-aaway sa tinola, baka naman ikagalit nyo pa rin to ha. Pag ganito kasarap, dapat relax lang. Nasubukan nyo na ba yung tinola na may gata? Naku, male-level up nito ang yung tinola experience. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Kung di pa nga kayo nakakatikim ng tinola na may gata, ito na yung sign nyo kasi naku naman talaga. Male-level up nito ang inyong tinola experience. So, simulan natin yan sa pag-sear ng ating mga manok. Ginamit ko dito yung mantika na nirender ko sa taba ng manok. Yung nakita nyo naman kanina. Diyan natin pinirito magkabila hanggang sa mag-golden lang ng kulay. Mag-develop lang ng kulay ang ating manok. Set aside. Yung mantika, binawasan ko lang. Tapos, dyan na rin tayo magigisa ng ating aromatics. Dyan sa ating na-render na chicken oil. Ako kapag tinola, pinag-golden brown ko yung mga aromatics, no, tulad nitong luya at ng bawang. Gusto ko kasi na lalasahan yung medyo tusta na lasa ng aromatics sa ating sabaw. Tusta, hindi sunog. Alright, pag nalagay na natin, lumambot na yung sibuyas, ibalik na natin yung ating mga manok. Naglagay ako ng tanglad na aking pinitpit at paminta. Alam ko merong hindi naglalagay ng paminta sa tinola, pero kung ayaw nyo, wag kayong maglagay. Ganun lang kasimple ang buhay. Naglagay ako ng isang chicken cube na walang S, tapos konting patis. Sangkot siya natin yan, mix natin na mabuti, and then tatakpan. Hinaan natin yung apoy, hayaan lang natin yan masangkot siya, lumabas yung sariling katas ng manok ng mga 5 hanggang 8 minuto. No, wag yung tatanggalin yung takip. Ayan, napansin nyo, lumabas na yung katas niya. Paglalagay na ako ng tubig, o pwede rin yung pinaghugasan ng bigas, yan ang ating magsisilbing sabaw. Takpan lang natin yan. Pakuluan natin mga 10 to 15 minutes hanggang sa, yun nga, maluto yung ating chicken, magmeri yung mga lasa ng mga sangkap na nilagay natin at lumasa sa sabaw. And then lalagay ko na ang aking sayote. Huwag kang iiyak, pwede kayong gumamit dito ng papaya. Takpan, pakuluan hanggang sa trip nyong luto sa sayote. Kung malambot o medyo may texture pa ng konti, kayo bahala. And then, pwede na tayo maglagay ng ating siling berde at ang ating gata ang magpapalinam ng palalo sa ating tinola. Mix lang natin na mabuti, hindi na natin yan tatakpan, pakuluan lang natin ng konti. And then, tikman, i-adjust ang lasa, pwede kayong magdagdag ng patis o ng asin kung anong gusto nyong pangtimpla. O pwede naman wag na, gumamit na lang kayo ng sausawan, di ba? Alright, kapag okay na kayo sa lasa ng inyong sabaw, lagay natin ang ating dahon ng sili. Pwede kayong maglagay dito ng malunggay. Konting simmer na lang at 60 seconds. And now, look at that. Yes, tinola po yan. Pero, nakita nyo naman yung sabaw, di ba? Creamy. Creamy sa gata. Ay, nako, panalo. Panalo. Ang sarap na kasi ng tinola, no? Tapos lalagyan pa natin ng gata. Ayan, alam ko medyo mainit ang panahon ngayon, pero wala namang pinipiling panahon ang mga ulam na may sabaw. Ganyan tayo mga Pinoy, di ba? Ang sarap niyan, kaya sana subukan nyo to. Kung hindi nyo pa natitikman. Ayan, kung may request kayo na recipe, lagay nyo lang dyan sa comment section. Baka alam ko, subukan ko lutuin. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!